Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa atin topic, July 2, 2025. Carlo Aquino tinodo ang aktingan sa bagong serye, grabe, ang husay. Mayabang. Ito ang tumatawang reaksyon ni Carlo Aquino nang tanungin siya ni Robby Domingo sa nakaraang MediaCon kung ano ang masasabi niya sa full trailer ng bagong serye nilang, It's Okay to Not Be Okay, The Beginning. Dagdag pa niya, syempre proud, di ba? Gawa namin yon tapos ganuan kaganda. Come on, hindi basta-basta yung napanood natin na trailer, so, nung napanood ko pinakita ko kaagad sa Mrs. Charlie Dizon, ko, napanood na pala niya. Saka nagulat ako kasi hindi ko alam na magda-drop na ng full trailer kasi akala ko teaser lang tapos, inabot, ng 2 minutes, at trailer na ito, ang ganda. Kinalat ko, syempre sobrang proud. Ginawan ng Pinoy adaptation ang K-drama na, It's Okay to Not Be Okay, ng ABS-CBN na idinirect ni na Raymond Ocampo at May Cruz Alvier handog ng Star Creative sa pangunguna ni na Henry King Quitain at Des de Guzman. Maganda naman talaga ang trailer ng serye lalo na sa mga nakapanood ng K-drama series ay tiyak na aabangan kung ano ang version ni na Ann Curtis, Carlo at Joshua Garcia. Gagampanan ni Carlo ang karakter na Matmat, may autism at kuya siya ni Joshua bilang si Patpat. Iisa ang comment ng Star Creatives bosses, grabe si Carlo, ang husay. Paano pinaghandaan ni Carlo ang karakter niya lalo't unang beses niya itong ginampanan at sino ang peg, model, niya rito? Peg, marami. Actually, 3 days ako may immersion sa special school sa May Banawe, Quezon City, sinamahan ako ni Josh Garcia, sinamahan ako ni Noel at ng ibang staff, si Direk May, pina-observe sa akin yung mga high-functioning tapos yung hindi masyado after that pinag-workshop ako with Ms. Ana Feleo. Yan ang mga pinagawa sa akin at syempre sa tulong din ni Direk May kung paano namin binuo, karakter, kasama ko si Noel, younger version ni Matmat dapat kasi aligned yung galaw niya ni record nila, staff, habang nagwo-workshop kami tapos pinapapanood sa akin, ganuan mga ginawa namin. Kwento ng aktor. Kwento naman ni Rio Locsin tungkol kay Carlo, kapag mga eksena niya pinapanood ko at saka kapag alam kong mabibigat yung eksena kung hindi ko napapanood, pinakikinggan ko muna tapos kapag rehearsal bang ibigay na si Carlo, grabe naman to. Hindi naman 1 o 2 take kasi maraming anggulo, para ibigay mo sa una hanggang 3 paano yung pang-5, pang-7 diba? Pero kaya pa rin niyang ibigay, so, saan nanggagaling yon? Ang husay kasi hindi nga madali, Hindi na madali yung pag-iisip kasi mental, di ba? May dialogue pa, paano siya magsalita, paano pa siya gumalaw. Yung totality hindi talaga madali pero nagawa naman ni Carlo. Kaya pag nasa zone siya hindi mo siya pwedeng galawin kasi naiintindihan mo bilang katrabaho na hindi madali yung ginagawa niya pero na-appreciate mo kasi magkakasama kami lalo na sa ospital magkakasama kami sa eksena. Nandoon yung respeto namin na ibigay yung space nila. Biro ni Robby bilang host ng MediaCon, kakasabi lang ni Ms. Des na per take ang bayad kay Carlo Aquino kaya ganuan ang ibinibigay niya sa eksena. Grabe naman yung per take. Tumawang sagot ng aktor, nagdadalawang isip ako na gawin yung karakter kasi ang daming what ifs yung doubts, mga takot. Lumaki ng lumaki, lumobo ng lumobo yun kaya kailangan kong paputukin at kung mag-fail ako, at least ginawa ko, na-try ko at saka naniwala ako kasi nung nagkita-kita kami, buong team, for the first time yung sit-down namin, nag-open ako kay Josh ng mga pinagdaanan ko sa buhay, tapos siya rin kaya sabi ko, okay. Okay na ako, medyo. Naging kampante ako nung nakasama ko sila. Okay may enjoy ko to saka wala-wala akong eksena na hindi ako pawis, alam na alam nilang lahat yan. Saka nagpapasalamat ako kay Direk May at RB, Direk Raymond, kapag nawawala ako, sinasadyap nila ako kasi hindi madali talaga, paglalarawan ni Carlo bago niya tinanggap ang karakter. Dagdag ni Direk May, at gusto ko lang idagdag, si Kaloy, tawag kay Carlo, he did not watch the original para huwag siyang ma-influence na gagayahin niya lang. Kasi everyone was raving yung nandoon sa original. Oo naman talagang powerful yung performance noon and si Kaloy ayaw niyang mabahiran ng Eugene Agaya ko lang, may influence siya, So, he wanted na,
O sige, hindi ko papanoorin, but in terms of creating it, the interpretation based on our immersion, based on our research, and totoo at hindi kathang-isip, kaya kudos talaga ta Kaloy, kasi nung pinasok niya yun kinuha from different real people with autism na inobserve, kinasalamuhan niya at nabuo niya yung character based on all that. Grabe, halos lahat ay nagre-rave for Carlo, pati si Ann ay bilib na bilib sa aktor. Sa bagay, simula noong bata pa si Carlo ay nagpakita na siya ng husay sa pag-arte, kaya nga hanggang ngayon ay running joke pa rin at nasa internet ang, akala mo lang wala, pero meron. Ito ang hindi malilimutang eksena ni Ani Batangas Governor-elect Vilma Santos Recto sa pelikulang Bata. Bata Paano Ka ginawa noong 1998 mula sa direksyon ni Chito S. Rono. Anyway, ang It's Okay to Not Be Okay ay mapapanood na ngayong July sa Kapamilya Channels, A to Z, TV5, I1, TFC at ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Bukod kina Ann Curtis, Joshua Garcia, Carlo Aquino at Rio Locsin ay kasama rin sina Agot Isidro, Francis Maguindayaw, Zyriel Manabat, Direk Bobot Mortiz, Enchong D, Kaori Oinuma, Boji Pascua, Maricel Laksa, Empress Shock, Joff Eigenman, Alora Sasam, Bianca De Vera at Michael De Mesa. Nakarelate ako sa kanya kasi parehas kaming mapagmahal na kapatid. Parehas kaming nangulila sa nanay. Doon pa lang, ang laki na nung relate ko dun naintindihan ko sa character ko eh. And actually, na-appreciate ko rin si Direk kasi sa set din, kinakausap niya kami bilang characters namin. Pag nagpe-prepare kami para sa heavy scene, kakausapin ka ni Direk bilang ikaw si Patpat, ikaw si Matmat, na nakakatulong sa aming actors. Sobrang luwag sa pakiramdam. So, yun. Thank you rin, Nay. Alam mo, to be honest, it took me a while to say yes to this project. As much as I was so excited to do it because I was so nervous. Ang tagal ko nang hindi umarte. So there was a lot of jitters, lalo na sa first day. But I was supported by, of course, amazing actors, guided by our team captain, Direk May. So I had my own journey of anxiety, I must say, kasi grabe yung kaba ko. I learned from this story that it really is okay to not be okay. Pinag-ano nila ako 3 days na immersion sa special school sa May Banawe. Sinamahan ako ni Josh, sinamahan ako ni Noel, tsaka actually yung ibang staff, si Direk May, RBO, nandoon. Yun, pina-observe sa akin yung mga high functioning, tapos yung hindi masyado. Tapos syempre, sa tulong din ni Direk May, binuo namin kung paano gumalaw kasama ko si Noel, yung younger version ni Matmat. Nagdadalawang isip ako kasi nga takot akong gawin yung character. So ang dami yung what ifs, yung doubts, yung mga takot. Sobrang pasasalamat ko kay RBO, kay Direk May, na every time na may nadiderail ako, yung nawawala ako sa sinasagip nila ako. Bisitahin at i-follow ang Instagram ng Star Creatives TV para sa mas marami pang bagong update sa It's Okay to Not Be Okay, The Beginning. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates. Like and share the video at suportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat. Adios.